Nagbabagang Sports Balita. Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao pinagre-retiro na sa boxing ni Canadian advisor Michael Conch. Meralco Bolts starting point guard Mike Cortez humanga sa performance ni center Kelly Nabong sa team practice. Utility spiker Aiza Maizo nag-iisang nakat sa final ng SEA Games bound Philippine Women's Volleyball Team. Golden State Warriors umani ng 2-0 series lead kontra Houston Rockets sa finals ng Western Conference. Cleveland Cavaliers star forward LeBron James at Golden State Warriors point guard Stephen Curry kapwa unanimous choice sa botohan para sa 2015 All-NBA First Team. Top seed Stanislas Wawrinka laglag sa quarterfinal ng Geneva Tennis Open sa Switzerland. At timer Alberto Contador humigpit ang kapit sa overall leadership ng 2015 Giro d'Italia cycling race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Kaang. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, pinagre-retiro na ni Canadian advisor Michael Conch si Pinoy ring icon Manny the Pacman Pacquiao. Ito po'y matapos na magtamo siya ng shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. noong Mayo 3. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Kung si Canadian advisor Michael Conch ang masusunod, mas gusto niya na mag-retiro na lamang sa boxing si Manny Pacquiao. Ito'y dahil wala na umanong dapat pang patunayan sa ibabaw ng ring si Pacman na nag-iisang boxer na kumopo ng 8 world titles sa 8 magkakaibang dibisyon. Ayon kay Conch, dapat na ring isipin ni Pacquiao ang sariling kalusugan, gayon na rin ang makasama ang kanyang pamilya, partikular na ang kanyang 5 anak. To be honest with you, I've recommended that we retire. When you start to have injuries, especially of this magnitude, that's an indication to me that the body's starting to wear down. Does Manny still have the speed and the skills? Yeah, but there's other, the injuries are but we haven't really sat down and talked about that. I mentioned it, maybe it's time to retire, but we're just going to wait and see. There's no more fights this year, that's 100%. Samantala, naniniwala naman si Conch na walang kahihinatnan ang mga kasong isinampa laban kay Pacquiao sa Estados Unidos. Those are frivolous lawsuits. They're what we call ambulance chaser lawyers. Lawyers that smell money but don't really know the laws, so they just try to hope that they can get something. It's more of an inconvenience than anything. What our lawyers have told us, and I don't blame the public, it's these lawyers that I blame. Athlete has any legal obligation to inform fans how their health is. There's no such law. Sa ngayon ay nakasentro ang atensyon ni Pacquiao sa kanyang trabaho bilang lone representative ng Sarangani Province sa Lower House. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa professional basketball, nakapasok na sa winning column sa standings ng PBA Governors Cup ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y matapos na dominahin nila ang Global Port Batang Pier sa Dubai game kagabi. Narito ang report. Mistulang nakaligtas sa pagtapak sa lumulubog na Kumunoy ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y matapos na dominahin nila ang Global Port Batang Pier 119-112 sa Dubai game kagabi upang tuldukan ang kanilang 0-2 losing start sa season-ending PBA Governors Cup. Nalampasan ng Rain or Shine ang 40 points na performance ni Global Port hotshot Terence Romeo at ito ay nang magsanib puwersa sa opensa sina import Wendell McGuinness at center JR Kinyahan. Pumukol si McGuinness ng 28 points habang nag-ambag naman si Kinyahan ng markers para sa team. Kabilang narito ang 6 na 3-pointers. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni streak shooter Jeff Chan ang ipinamalas na team effort ng Rain or Shine. Pinag-program talaga namin na
hindi pwede one-man team di ba? Kahit pag 40-50 points kailangan mo ng ibang contribution And I think yun ang ginawa namin or nila. Tapos wala ako doon. Nag-distribute yung points si JR, si Bo, manda na rin yung nakakontribute. Tapos yung import, mas maganda rin. I think double-double siya. And yung scoring talagang balance. Mas umaasa rin si Chan na magtutuloy-tuloy na ang kanilang panalo para umangat sila sa team standings. Sana maging boost yun, maging parang yun yung start ng winning streak hopefully because alam naman natin na very short conference. So hopefully naman sana ma-execute namin. I know na maraming score sa kabilan sila Mark pa. Mamayang hating gabi ay makakaharap naman ng rain or shine ang Barangay Ginebra San Miguel sa larong idaraos pa rin sa Dubai, UAE. Samantala, impresibo naman ang performance ni Center Kelly Nabong sa kanyang unang practice session sa Meralco Bolts. Ang 6'8" Phil-American slot man ay naghintay na lamang ng go signal ng PBA para maging opisyal ang paglipat niya sa Meralco mula sa Global Port, Batang Pier. Para sa detalye, nagbabalik ang aking kasamang si Haji Kaamin. Mainit na tinanggap ng Meralco Bolts si Center Kelly Nabong. Ito'y kahit hindi pa aprobado ng PBA Commissioner's Office ang proposed trade na magdadala kay Nabong sa Meralco mula sa Global Port Batang Pier, kapalit ni shooting guard John Wilson. Sa panayam ng PTV Sports, hindi naiwasan ni starting point guard Mike Cortez na humanga sa performance ni Nabong sa team practice. I think he brings that physical toughness to our team that we have to bring to every game. Coach always mentions that when we play physical, we usually win the game. Guy who can set and who can bang with the down low. So guys like Aussie and like Junmar, and we're going to be at a size disadvantage, so we need as many big bodies as we can get. Naniniwala rin si Cortez na malaki ang may tutulong sa kanila ni Nabong lalo pat salat sa big man ang kanilang roster. He's going to help us because our big guys right now are Papa Ray is injured. This conference we're playing against foot imports, so we need as many big bodies as we can. And I think right now we are last in the PBA. Sa ngayon ay naghahanda ang Meralco para sa matchup kontra league leader Barako Bull Energy sa linggo. Lipat po tayo sa volleyball. Pinangalanan na ang final roster ng Southeast Asian Games bound Philippine Women's Volleyball Team. At ang nag-iisang nalaglag sa national pool ay si utility spiker Aiza Maizo. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Pamumunuan ni na star spikers Alyssa Valdez at Rachel Andakis ang kampanya ng Philippine Women's sa Singapore Southeast Asian Games. Kasama ng dalawa na hahataw para sa bansa, sina Bea De Leon, Rhea Di Maculangan, Jovelyn Gonzaga, Dendon Lazaro, Abigail Maranyo, Gia Morado, Maika Ortiz, Dindin Santiago Manabat, Jaja Santiago at Gretzel Soltones. Habang si Aiza Maizo Pontillas naman ang nag-iisang nalaglag sa final roster. Ayon kay Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta, pinayuhan niya ang mga national volleyballs na magkakasamang iwagayway ang bandera sa Singapore meet. Right now, malinaw na po ito. Kalimutan na po natin yung mga naging problema. Let's all look ahead and focus on what we need to do. And that is to represent the country and be competitive and be able to do well. We really need to work as a team regardless of the roles that we are all going to play. So, nandiyan na po tayo. Responsibilidad po natin yan. At dapat po alagaan po natin yung tiwala at ikakaranga na ibinigay sa atin bilang nahirang ng mga manlalaro para sa Pilipinas. Kasunod nito, nanawagan ng suporta at pangunawa mula sa mga fans si Romasanta, kaugnay ng inilatag nilang proseso para sa pagbuo ng national team. Hindi po madali sa coaching staff na mamili. If there is anybody very frustrated about not being able to include everybody, yun na pong coaching staff. I guess
Alam po naman ng ating mga fans kung sino-sino ito at kung anong kakayahan nila. And sa nakita na po natin, talagang this is the best we have. So sana tanggapin ng maluwag kung ano ito pong ating final lineup at supportahan po itong ating mga manlalaro. Lumiban ng isang dekada, magsasagawa ng comeback ang National Women's Volleyball Team sa SEA Games sa susunod na 2 linggo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pinuri naman ni star blocker Jaja Santiago ang playing style ng kanya nakatatandang kapatid na si fellow National Volleyball Dindin Santiago Manabat. Nagbabalik si Ms. Aryan Malyare. Unang nakilala bilang Twin Towers ng National University Lady Bulldogs sa UAAP Women's Volleyball Competitions. Ngayon ay parehong humahataw na sa Shakers V-League ang magkapatid na Jaja at Dindin Santiago. Kapwa bitbit ang pangarap na maging star volleyball ng bansa. Parehong napasama rin sa lineup ng SEA Games bound Philippine Women's Volleyball Team ang Santiago siblings. Pero dahil parehong matangkad, hindi maiwasang mapagkumpara ang estilo ng paglalaro ng dalawang star blockers. Hindi namin pinapansin kasi yung mga arisan na yun eh. So, ang ginagawa lang namin, naglalaro kami, minsan nag-aasaran, pero never kaming nagtaasan ng ego or ng skills namin. Sa katunayan, pinuri pa ni Jaja ang playing style ni Dindin, kasabay ng pag-amin na marami pa siyang dapat matutunan sa paghataw sa loob ng court. May nagsasabi sa akin na mas malaki sa ate ko. Actually, sinasabi ko hindi. Kasi para sa akin, magaling talaga ate ko. Actually, mas marami siyang experience sa akin. At yung skills niya, nandun na talaga eh, buo na eh. Kung baga, konting dagdag na lang sa kanya. Sa akin, marami pa kasi, yun nga, third year pa lang din ako. So, marami pa akong kailangang matutunan kaysa sa kanya. Si Jaja ay may height na 6'5", habang 6'3" naman si Dindin. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Perlas Pilipinas National Team nagpahayag ng kahandaan 2 linggo bago ang kanilang kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Valdez, a member of the Philippine Women's Volleyball Team. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Umaasa si San Miguel Beer star forward Arwin Santos na mag-improve ang kanyang performance sa kanilang mga susunod na asignatura sa season-ending PBA Governors Cup. Ito yung matapos na mag-struggle siya sa kanilang nakalipas na 4 na laro. May report ang aking kasamang si Haji Kaaminyo. Hindi kontento si San Miguel Beer star forward Arwin Santos sa kanyang performance sa elimination round ng PBA Governors Cup. Ito'y kahit pa umani sila ng back-to-back victory sa season-ending tournament. Ayon kay Santos, medyo nahihirapan pa siyang ibalik ang kanyang dating tika sa loob ng playing court. Pero masaya na rin siya dahil kahit papaano ay nakatulong siya sa team. Ibig sabihin ng contribution, hindi, huwag muna kayo maghahangad ng mga malalaki like malaking double-double, mga ganon. Importante, contribution. Parang ang team kasi, ang isang bench at saka isang mga go-to guy, ang mga bench kailangan din ng mga go-to guy para mag-cheer, contribution yun. Diba? Pero ako, hindi lang ako ganun mag-cheer, bilang captain, contribution yun. Sigurado ako yung rebound, depensa, kahit hindi ganun karaming puntos. Samantala, umaasa naman si Santos na defending champion Beer Food Star Hotshot sa linggo ay mag-i-improve na ang kanyang performance. Oo naman. Sino ba hindi naman gusto mamimiss natin yun eh. Kasi ako, mahal ko ang basketball. At alam ko kung ano yung nilalaro ko noon sa ngayon. Hindi naman ako sinungaling sa sarili ko. Ako, inaamin ko rin naman, bumaba ang sarili ko. Pero ganun talaga ang buhay. Pag ikaw naging negative, naging frustration ka, mas hindi mo makukuha
Pag may yung confidence mo o yung laro mo. Nasa share of 6th to 7th places sa standings ang San Miguel Beer kasama ang Meralco Bolts sa kanilang identical records na 2 wins against 2 losses. Samantala, masaya at kontento naman si Barako Bull Energy forward Dylan Ababu sa itinatakbo ng kanyang career. Ito'y kahit kasalukuyan pa siyang sumasalang sa therapy sessions para sa kanyang dinanas na injury. Narito report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Dinadaan sa tiyaga at tiwala sa sarili ni Barako Bull Energy forward Dylan ang asam na maging established PBA star balang araw. Matagal na nabakante habang naglalaro para sa Barangay Ginebra, sanhi ng kabi-kabilang injuries, nagbunga ang matagal na paghihintay ni Ababu na matrade siya sa Barako Bull bago ang season-ending Governor's Cup. Sa kanyang unang 3 games sa Coy Banal Mentor Team, nag-average si Ababu ng 12 points at 2 rebounds, dahilan para mahiram siya bilang PBA Press Corps Player of the Week noong isang linggo. Siguro, nung game na yun, talaga nagbalik ng confidence ko. Meron akong tinira na parang crucial na, 2 minutes na ata, 1 minute na pagtira ko, feeling ko kapos. Yung tatama lang sa front rim, tapos pumasok, umikot-ikot pa ng ilang beses sa ring. So sabi ko, medyo na-develop ko na rin yung basta nag-stick ako sa form ko, sa proper form, kahit minsan parang pagod na kumbaga may chance pa rin na ma-shoot. So medyo, thankful ako kay Lord doon, saka sobrang na-boost yung confidence ko doon sa 3-point shot na yan. Sa ngayon ay sumasalang pa sa therapy si Ababu pero tiniyak niya na maaabot niya ang full recovery. Well, sa team ko, kumbaga, minimake sure ko na I improve every day. Kung sa 20 shots, nakaka-shoot ako ng mga 9, minimake sure ko next practice, maka 10 ako or 11. Basta improve yun yung focus ko ngayon. Sa dribbling, sa defense, lahat yung pinofocus ko. Para pagdating sa game, para ka na lang nagpa-practice. May record na 3 wins at 0 loss, makakatapat ng Barako Bull ang Meralco Bolts sa Araneta. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa women's basketball, sumalang na sa dibdiban training sa nakalipas na 3 buwan ang Perlas Pilipinas National Team. Ito'y upang mas mapalangas ang kanilang tsansa na makasungkit ng kauna-unahang gold medal sa Singapore Southeast Asian Games. May report si Ms. Arian Malyari. Nagpahayag ng kahandaan ng Perlas Pilipinas National Team 2 linggo bago ang kanilang kampanya sa Games. Sumalang sa mahigit 3 buwang training camp sa loob at labas ng bansa. Tiniyak ni National Coach Patrick Aquino na nasa magandang kondisyon ang mga Pinay dribblers na makikipagtagisan ng galing laban sa mga Southeast Asian counterparts. Okay naman, we're almost 80% now sa preparation natin. Everybody is really eager to learn and parang gusto nila talagang manalo kasi during practice talagang you practice sila and they compete with each other. That's para ma-bring the best of them. Sa panig naman ni Team Captain Ewan Arayi, nangako siya na ibubuhos ang lahat sa kanyang pinakahuling paglalaro para sa national squad. Wala naman po dapat ikatapos or nagat mo yung wag naman din ma-overconfident. As long as you are doing kung ano yung pinapagawa ng coach, kasi for sure inaral din naman yan. As long as you stick sa play, stick sa game plan, kaya yun. Graduate ka, okay, sabi ko nga po dito sa mga bata na pwede na ako, makuha lang namin yung goal. Matapos lang isang taon na marami kami mapatunayan na kaya namin mag-champion game or kaya natin tumapat sa mga Asian teams. Malakas yung loob ko na isabi ko na yung jersey ko, okay na ako. Unang makakatapat ang Perlas Pilipinas ang perennial champions Thailand sa Hunyo 9. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, inaasahang lalo pang iigting ang paghahanap ng bagong football talent sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ito'y matapos na makatanggap ng alok mula sa mga collegiate teams ang produkto ng TM Football para sa Bayan na ginagabayan ni former Philippine ASCAL skipper Chiefy Caligdong. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid-Grospe. Unti-unti nang nakakamit ng isang national football training program ang objective na makatuklas ng mga bagong talento sa iba't ibang panig ng bansa. Nasa ikalawang taon pa lamang ang TM Football para sa Bayan na nasa ilalim ng patnubay ni former Philippine ASCAL team captain Chiefy Caligdong, pero nakapasok na agad sila sa finals ng isang respetadong event na sinalihan ng mga top high school squads ng bansa. At bagamat yumukod sila sa San Beda 2-1 sa finals ng Rizal Football Association Tournament, hindi naman may kakaila na tumaas ang kumpiyansa ng mga produkto ni Caligdong. Masaya po kasi puro yung bigating schools po yung nakakalaban namin, like San Beda, Ateneo, Rizal, yun po. Samantala, inaasahang mas magiging maigting naman ang suporta ng mga backers ng proyekto. Lalo pat karamihan sa mga proteges ni Caligdong ay nakatanggap na ng alok mula sa mga collegiate schools na naghahanap ng mga players para sa kanilang varsity team. Lahat to, they all train separately in their own street football community. So madalas, basketball court lang po yung pinaglalaroan nila. And now they're playing at such a big field. It took about a month of training. But surprisingly, nag-click agad yung team. And now, we can see, nagpa-championship sila. They can really compete. Sa ngayon ay abala si Caligdong sa pag-iikot sa buong bansa para makahanap ng mas maraming young booters na bilang sa national pool balang araw. Para sa PTV Sports, Golda Tabid-Grospe, Telebisyon ng Bayan. Stephen Curry led Golden State Warriors. Umani ng 2-0 series lead sa finals ng Western Conference. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Ang PTV Sports sa NBA, muling pinasaya ng Golden State Warriors ang home fans sa Oracle Arena sa Oakland, California. Ito'y matapos na maungusan nila ang Houston Rockets 99-98 sa Game 2 kanina upang hawakan nila ang 2-0 series lead sa finals ng Western Conference. Si reigning league MVP Stephen Curry ang namuno sa atake ng Warriors sa kanyang total output ng 33 points at 6 assists at siya rin ang isa sa mga dumepensa para hindi makapagbuso ng possible game si Rockets shooting guard James Harden sa closing seconds ng laro. Mula sa 17-point deficit sa second quarter ay pinangunahan ni Harden ang rally ng Houston at sa fourth and final period ay nagkaroon pa siya ng pagkakataon na ibigay ang panalo para sa kanyang team. Hawak ng Warriors ang isang punto sa bentahe pero nasa Rockets ang ball possession. Hinaras ng gusto ni Curry at Klay Thompson si Harden hanggang sa mabitawan niya ang bola kasabay ng pagtunog ng final buzzer. Ang game ay lilipat naman ng Rockets sa Toyota Center sa Linggo. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Pinangunahan ni na Golden State Warriors point guard Steph Curry at Cleveland Cavaliers forward LeBron James ang mga star players na bumuo sa 2015 All-NBA First Team. Kapwa tumanggap ng 129 perfect votes mula sa panel ng mga sports writers at broadcasters sina Curry at James at sa first team sina Houston Rockets shooting guard James Harden, New Orleans Pelicans power forward Anthony Davis at Memphis Grizzlies center Marc Gasol. Ito ang pangsiyam na pagkakataon na napabilang si James sa first team habang kauna-unahan naman ito para kay Curry na kamakailan lamang ay nahirang bilang league MVP ngayong season. Sa men's tennis, nagwakas na ang kampanya ni hometown favorite Stanislav Wawrinka sa Geneva Open sa Switzerland. Kagabi ay yumukod ang top-seeded Swiss smasher kay unseeded Federico Delbonis ng Argentina
6-4 at 6-4 sa quarterfinal round. Nag-struggle muna si Delbonis sa opening set bago siya nakabreak ng 3 beses sa sumunod na 2 sets. Ang semifinal opponent ni Delbonis ay si 6th seed João Sousa ng Portugal. Sa women's tennis, walang hirap na nagmarcha patungong semifinal round ng Strasbourg International sa France si hometown Beth Cristina Mladenovic. Ito'y matapos na hindi sumipot sa laban ng kanyang quarterfinal rival na si top seed Madison Keys ng Amerika dahil ng siko. Ang susunod na makakaharap ni Mladenovic ay ang kapwa French woman na si Virginie Razzano na nagwagi naman laban kay Elena Vesnina ng Russia. Sa golf, 4 na parbusters ang magkakasalo sa liderato sa unang araw ng aksyon sa Crown Plaza Invitational sa Fort Worth, Texas. Kanina ay pare-parehong pumalo ng 6 under 64 sa Colonial Course sina US Masters Champion Jordan Spieth, Boo Wickley, Ryo Ishikawa at Kevin Na upang lumamang sila ng one-shot laban kina George McNeil at Ian Poulter. Pare-pareho ng bogey-free round sina Spieth, Wickley at Ishikawa habang nakagawa naman ng isang bogey sa back 9 si Na. $6.5 million ang total pot money na nakataya sa Colonial event. At sa multi-stage cycling, humigpit ang kapit ni Spanish climber Alberto Contador sa overall leadership ng 2015 Giro d'Italia cycling race. Ito'y matapos ang kanyang runner-up finish sa 12th stage kagabi. Ang 190-kilometer race ay pinagharian naman ni Belgian rider Philip Gilbert sa clocking na 4 hours, 22 minutes and 50 seconds. Sa ngayon ay lumobo na sa 17 seconds overall ang bentahe ni Contador laban sa closest rival na si Fabio Aru ng Italy papasok sa huling 10 stages ng 3-week bike fest. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si Filipino rider Merculio Ramos ang kauna-unahang Asyano na nagsuot ng leader's yellow jersey sa Tour de Langkawi sa Malaysia? Nahawakan ni Ramos ang overall leadership ng pamunuan niya ang breakaway group sa opening stage ng 2004 edition ng malaking multi-stage bikeathon sa buong Asya. At nagbabalik ang pinakamalawak na newscast sa bansa, ang PTV Sports. Gaano kalawak? Gaano kalawak? Sobrang lawak. Sobrang lawak. Sing lawak ng karagatan. Sing lawak? Ang sweet. Ang sweet, romantic. So romantic. Hi, Meg. Hi, Meg. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Yeah. Santa Claus. Always ito si Meg, no? Siyempre. Forevermore yan. Ay, forever smiling. My forever. Okay. So, diretso tayo sa ating cue of the day. Yes. At ang question of the day ay, Meg. Dapat na bang magretiro si Manny Pacquiao? Simple as that. Teka, ano bang linawin natin? Boxing? Basketball? Politika? Preaching? Hindi, boxing. Sa boxing. Kasi yung story natin kanina about yung kay Michael Cons, sasabi nga, kung siya tatanungin, if you ask me, kaya naman. retire. Retire. Because you're not getting young anymore. Yeah. One word, no? You're not forevermore. Retire. Yan talaga walang forever yan. Okay, so ano tingin? Ako, okay ako. Sa akin din, okay din. Mag-retire. Sumasali si Jerry Santiago. Masagot ka. Sa boxing naman yung pinag-uusapan. Pero, seryoso. Kasi kung ako lang, yung kumbaga sarili ko lang, mas gusto ko 10 years lumaban pa si Manny. Kasi, nai-invite ako ng kung saan-saan wala na si Manny, wala na ako. Pero okay lang. Kasi, ang boxing ko kasi, we have to consider yung nature of the sport. Correct. Kasi it's a sport, really, I believe it's a sport. Pero, may mga limit na dapat nating i-consider seriously. At hindi lang edad yung pinagbabasehan dito, pati yung katawan, di ba? Hindi rin naman bumabata yung katawan ni Pacman. Biro mo. Ang boxers is also prone to Parkinson's disease. Oo. Diba? So dapat
Parking na. Yung Tagalog, garahe na. Garahe na. Oo, tama. Yun. Para hindi magka-parking. Anyway, naku, eto na. May mayroon na tayo. Isa mga gusto pong tumawag sa atin. Ito, kailangan kong basahin dahil hindi ko talaga kabisado bago yung number natin. No? Kaya ang ating pong cellphone number ay 0922. Yun lang yung kabisado ko eh. Sige. Teka. 0922. Okay. Teka, basa mo na. Habang hinahanap mo muna, may tinext dito si Boss Henry tungkol sa NBA. Henry Liao. So since ang Golden State ay up in the series 2-0, only 16 teams in the NBA history have come back from a 0-2 deficit to win a best-of-7 series. 268 times a team led 2-0 and 252 of them eventually won best-of-7 or .94 win rate. 2013 Memphis was last to bounce back from a 0-2 hole, beating the LA Clippers 4-2 in first round. Trivia yan. Alright. Okay, ito naman ang ating pong cellphone na tumawag, marinig yung boses at bumate, etc. 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Ako nahawa ko sa'yo. Napapaganda na. Save ko na nga to. Sige, anyway, ito na. Simulan natin ang pagbabasa ng kanilang mga komento. Sa Facebook, from Carlo Rufino, sabi niya, retiro ka na. Pacquiao, baka ikaw ang greatest boxer na maraming 1-0. Hector Guevara, sabi niya, panahon na para mag-retire na. Pacman, wala na siyang dapat patunayan pa. Hintayin pa ba siya ay mabalda? Sayang naman bilyones niya. Look at Ali and his coach. Ayaw naman natin makita siya na ganong ang kalagayan. 2-0. From Harold Hinebra on it. Natsnok. Ayaw pa kasing Constantino eh. Retiro na. 3-0. Alright, from Bong Intan. Marami na siyang money, pwede na mag-retiro at nalabanan na niya si TBE. Best ever. Yes. MJ Pascual Gaspan, oo naman, kasi he's the greatest boxer of all time, 5-0. From Nathaniel Luis Gomez, hindi pa dapat. Isa pa kontra kay Floyd Mayweather. Ano? Mayhager. Mayhager daw. 5-1. Eldridge Murphy Layu, good evening po mga idol. Siguro po dapat nang magretiro. 6-1 si Manny kasi po marami na po siyang nagawa sa history ng boxing. Kailangan na po siguro na magpahinga. Pabati naman po mga taga-Lubao, Pampanga. #MorePower. Thank you, Eldridge. Ako naman binabati ko si Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon. Yes, and si Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo, Albay. Happy watching. Naku, mukhang maraming tumatawag. Ang tagal mag-ano. Okay. Facebook muna tayo from Francis Francisco. Sabi niya, sa tingin ko, tama na marami na siyang napatunayan. 8 Division World Champion, grabe na yon. Kahit hindi man niya natalo si Gay Weather, okay lang yon. Sa puso naman ang karamihan, tao siya ang panalo. 7-1 na. Si Jason Codera, 8-1. Wala na siyang dapat patunayan. History na di na maaalis yun sa puso ng bawat Pilipino at mga boxing fans. Ask ko lang din po kung may trade after ng Dubai Games. Pabati po sa Codera family at kay Aaron. Akala ko kasi din binabati niya. Aaron Aban ba? Hindi. Yung sikat niya. Ano yan? Yung sikat niya yan. Asan yan? Hindi ko si Aaron. Basta si Aaron. Okay. Sige. Ito from Mark J. Manado. Sabi niya, hindi. Kung iisipin niyo, sa mga laban niya, malakas pa rin siya magpadugo ng mukha. At napabagsak pa binugbog si Rios at Bradley at 6 knockdown si Algieri. Opinion niya yan. Pwede. 8-2. Glody Mark, I suggest na magretiro lang si Manny sa boxing. Ayan, so 9-2. Kung mananalo ng championship ang team niya sa PBA, which is Kia. So parang ibig niya sabihin, mag-retire na siya sa boxing pag nanalo ng championship sa PBA. Ang Kia. Ganun ba sabi ni Claude. Tatagalan So 9-2 na. From Emmanuel Bulacan, sabi niya, oo. Yung ginawa niya para sa bansa, marami na siyang napatunayan. At marami na siyang pera. Sabi nga na isa, di ba? Bilyones na daw.
So mag-retire na daw. So 10-2 na. Leonard Bondame, matagal na dapat. Noong 2012 pa. Hindi naman. Kasi yung nagawa niya after 2012, impressive pa rin. So 11-2. Ito naman from Uwe Porto, sabi niya, wag muna. Pangit mag-retire pag galing sa talo, maganda mag-retire pag panalo. Magiging history pa yon ng last fight niya Talo ang pangit namang history nun. Pabati po lahat ng taga-Gen. Solid po kami sa inyo. Salamat po. Si Muhammad Ali, last fight niya, talo siya. Talo siya, correct. Yun nga yung gusto ko sabihin. Kay Mike Tyson, talo siya. Sugar Ray Leonard, talo siya. Marvin Hagler, talo siya. May mga athletes, may mga boxers na nag-retire na talo. Even kahit hindi sa boxing, kahit sa ibang sports, sa basketball. Kasi alam mo, 10 years from now, like, di ba tayo pag-usapan natin yung Muhammad Ali? Kaya ba, alam niyo ba ano yung title niya? Ano yung mga napanalunan niya? Ano record niya? Kaya yun siya natalo. Basta, he's the greatest, di ba? Right. Sugar Ray Leonard, di ba? Hindi na balikan yung... Correct. Yung mga, sino yung mga tinalo, gano'n. Pero paano natalo siya, o ano yung mga titles niya, di ba? Iconic na Iconic may na. pangalan. Nakatatak na yung pangalan. Ang sinasabi na dito is, mga buhay pa sila. Although si Ali, syempre, medyo... May, yun lang, di ba? May Parkinson's. Tsaka siguro, yung factor na rin yung age, di ba? But, yun lang, di ba? Kung isusugal mo pa na matsambahan ka, di ba? Wala nang balikan yun. Kumbaga, hindi sila nakilala dahil sino yung tumalo sa kanila. Nakilala sila kasi may pangalan nakakabit sa kanila. Right. Sige, ulitin nga natin pagkabit nito. Oo nga. Balik tayo dito Speaking from of pagkabit Lord De La Cruz, sabi niya, one more fight. Kaya pa naman at dito na sa Pinas gawin. Mas masarap mag-retire sa sarili mong bansa. Hindi lalong hindi lumaban yun. Tsaka, paano pupunta yung may weather. Hindi pupunta yun dito. Oo. So ano na, 11-4. Derek Arante, opo, dapat lang marami na siyang pinakita. Sikat na siya sa Pilipinas. Sir Dennis, live sa TV5, 12:30 versus ROS. Live. Sure na babawi daw si super import Orlando Johnson. Aguilar na scorer. Depensa sa ilalim at rebound. Sana makabalik na si Greg Zilla na mukhang 2 weeks pa. Malaking kawalan siya sa team. Sana si Lassiter makuha na sa BGSM at si Intel sa SMB at si Barakael sa Barako Bull. Ano na nahimik yung issue na yun? Wala na. Yung si Com nasa Dubai. Oo nga. Tsaka yung mga panig, di ba? Parang pinasinungalingan. Oo. Mga ano From Christopher Canlas Lozano, sabi niya, oo naman, retiro na dapat siya, sapat na para sa bansa natin at sandamakmak na ang pera niya. Natuwa naman ako sa salitang sandamakmak. Sandamakmak. Sandamakmak na salapi. Manuel Jim, hindi pa po, kasi dapat pa niya talunin si Marquez o kaya si Mayweather. Pagkatapos niya noon, pwede na siyang mag-retire at mag-coach na lang sa PBA. Babati naman sa Manuel family ng Maribeles, Bataan. Mag-coach, pwede yan. Parang malabo na yung Marquez, ano? Hindi mo masabi. Kasi although next year, si Marquez is 43 na ata. By next year. Medyo, Anong last fight nila? Tinalo ni Marquez si Pacman via knockout. Right. From Vin Fort, sabi niya, mga dalawa pang laban. Pakibati ang anak ko, sina Venice at Christian. Sige. Ako naman, pabasa. Sige. Si Rasta Pro. Di pa, 35, bata pa yan. Oo naman, syempre. It's okay to lose to Mayweather. Magaling talaga technique ni Floyd. Pag nagretiro si Floyd, doon natin siya ma-appreciate. Si Pacquiao, may 3 to 4 years pa yan. Mga 6 fights pa. Rasta Pro. Matutuwa sa yung mga nakapaligid kay Manny. Jared Ramos, wag po muna. 3 laban pa. Rematch kay Mayweather. Pag manalo isa, para maging trilogy din kay Bradley. Para maging greatest siya without question. Ilan na yan? Meron nang mahabol na yung mga mahabol pag muna. Hindi ko na nabilang. Pero mahabol. From Sunny Rehuso, sabi niya, after na matapos ang contract niya sa Top Rank, dapat magretiro na si Pacman. Wala siya dapat patunayan sa mundo. Nakuha na niya ang respeto ng tao na hindi nakuha ni Mayweather. Ang tagal talaga siya. Sumasabay yung tawag. Oo, si Uway Porto muna, wag muna, pangit mag-retire pag galing sa talo. Ask ko lang, tingin niyo po ba makaka 2-0 ang Cavs bukas? It depends. Kasi nung game 1,
si J.R. Smith pumutok para sa Cavaliers, di ba? Tapos si LeBron is being LeBron, 31 points siya nung last game. Ang key siguro bukas bench production din. Tapos sa Atlanta naman, well, si DeMar Carroll mukhang alanganin din na hindi makapaglaro dahil sa injury. So, sabay na lang nila sa home court nila din sa Game 2. Ang yung starters pa rin. Okay, meron tayong caller. Hello, good evening, Yes. PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hello, caller. Ay, nag-close ang naputol. call. Teka, isa pa. Sa pang-caller dyan. Ayan na. Meron na. Yan, hello. Ay! Hello. Yes, sino sila? Aris Silva. Aris. Aris Silva ng Salakot, San Miguel, Bulacan. Ay, Barangay Salakot, bayan ng San Miguel, Bulacan. Lalawigan ng Bulacan. Yes. Aris, kumusta? Ano ay paglilingkod namin sa'yo? Kailan ba laban ng Star Hatchet? Linggo. Sa Linggo against San Miguel Beer ang kalaban nila. Taga San Miguel, si Aris. Ang aking mga kamag-anak ay matatagpuan dyan sa Barangay Sibol, Barangay Salakot, at ang si ating kasama rito, Rafael Dante Cruz. Taga San Miguel, Bulacan. Yan. May tanong ka pa, Aris? Bakit dito mo na Asian import ng Star Hatchet? Ano, bakit? Hindi kumuha ng Asian import. Bakit hindi kumuha ng Asian import? Sabi nila hindi nila kailangan. Oo, tsaka meron ka ng James Yap. Asian import na Asian import na yun. Diba? So, hindi na kailangan para kay Coach Tim. Dami baka. Simon. Yung pwesto kasi, ang Aris, medyo halos, kumbaga hindi nila problema yung pwesto na yun Sinasabi lang ng coaching staff nila, ang nagiging problema sa kanila ngayon, yung starters daw nila, yung starting unit nila, medyo nawawalan daw ng motivation. Yun. Kaya kailangan, yun ang pagkaabalahan nila, hindi kumuha ng Asian import. Kailangan ayusin nila yung starting unit nila. Yan. Okay, Aris. Ay, salamat po. Oo, nakamabot. Salamat po. Ay, nalungkot ka. Okay, salamat, Aris. Thank you, Aris. Ayan, si Aris po. Parang na-badrop siya. Kabayan, relax lang. Oo, parang na-badrop. Ay, Bulacan, Batangas pa rin. Batangas yun, di ba? Relax lang. Kabayan. Ayan na. Sa caller. Hello? Hello, sir. Oy, Magandang gabi. Sir. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ano pong pangalan Sino po nila? sila? Ray ng Pasay. Ray ng Pasay. Ray. Ray, para sa akin, retire na si Man. Retire na ba? Retire na. Bakit parang Ray? Bakit naman yan? Marami na nagawa. Siguro, coach na lang siya sa PBA. Coach parang Ray, hindi playing coach. Coach ko lang, coach. Ayaw mo ng playing coach, parang Ray. Sir, mayroon pa akong tatanong. Jimbo Aquino ba, sir? Nasa naglalaro pa kayo? Jimbo Aquino, parang wala na pero alam mo, sayang yung bata na yan. Gusto ko yan napakasipag. Sabi nga nila parang may pagka-Ato Agustin yung laro niya. Nag-Nebra yan, nag-Token Tex, nag-Barako. Yung huling team niya, Barako. Pero ang alam ko, under contract pa rin ng Barako yan ewan ko rin pero tanong natin nawala sa circulation. Oo, nawala. Mahusay yung bata na nawala. Idol mo yun na parang Ray? Okay na, sir. Okay na. Idol mo siya? Wala kang babatiin, parang Ray? Wala na, sir. Wala na. Salamat, parang Ray! Salamat. Thank you.
Ano po, Soy Shirt? Ano, color pa tayo ba? Sige, isa pa. Isa pa, okay. Oh, sige, natuwa si Haji. Oo, isa pa. See, pagbigyan na, Biyernes naman eh. Oo. Sige. Ay, nawala. Ano ba? Ayan na. Ayan. Yes, hello? Hello? Yes! Anong Hi! Anong pangalan nila? Kylie Makino po. Kylie ba? Kylie pa din. Kumusta si Rich? Ay, Kyla pala yun. From Benguet. Ha? Taga Benguet ka? Opo. La Presa? Nasa Benguet ka ngayon? Kylie, nasa Benguet ka ngayon? Opo. Aba? Uy! Galing. Opo. First time? Sige, Kylie. Ako. Saka sa La Nasa Presa Benguet ba? ka, sumisigaw eh. Nasa mataas eh. Kylie. Anong... Ano po balita sa Ginebra? Balita sa Ginebra mamaya. Alas 11:30, abangan mo. Mapapanood mo live, may laban sila. Ay, okay po, salamat. Yun lang? Layo mo, yun ang tanong mo. Sa Benguet pa galing? Bumati ka naman dyan. Ikaw lang ba mag-isa dyan, Kylie? Ay, pabati po. Binabati ko po yung ate ko sa La Trinidad Benguet. Okay. Sina May Shalan Aquino, yung ate ko po, birthday niya kahapon. Oy, happy birthday! Kylie, ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? 14 po. 14! Hindi na ako nagtataka kung bakit 13 to 9. Ayan, okay. Salamat, Kylie. Ay, enjoy ka pa sa show natin? Opo. Hindi po kami nanonood dito. Galing naman. Salamat, manood kayo dito forever. Kinabukasan mo, bata. Mahilig ka sa sport. Mahilig ka lang sa sports, ha? Opo. Forever, ha? Forever. Sport. Opo. Okay, salamat, Kylie. Ayan. Sa Monday, doon ako magre-report from Baguio. Yung pala yung mga national team members ng ating boxing. Alam ko, malamig pa rin sa Baguio ngayon. Sana nga. May kalamigan pa. Okay, basa pa. Salamat, Kylie. Ayan. Salamat po. Si Kylie ng Benguet. From Roman Rapido, sabi niya, isa pang fight. Siguro, kahit sino, pero dito na lang sa Pinas gawin. Kung hindi dito sa Pinas, pwede nang mag-retire. Sa inyong mga idol, lalo na sa nag-iisang dilag dyan. Nag-iisang dilag. Ang pinakamagandang dilag sa ganitong time slot. Bati mo na si Mark Kevin Calyanga. Ayan, nanonood daw siya sa atin ngayon. Ayan. We are so good looking daw sa monitor. Monitor na lang. So, pag magpapa-interview kami, dala ka monitor. Salamat, Mark Kevin, ha. Ayan. From Erickson Cunanan, sabi niya, dapat mag-retire na siya, baka malumpo na siya. Hindi naman. Pero, diba? May mga Sige, Haji. Ito si GK Radok. Kasi wala na siyang dapat pang patunayan. Nagiging pera-pera na lang ang laban ni Idol kasi ngayon. Sabi niya. Okay. Alright. Naku, inabot na tayo ng oras. Naunahan natin si Ining. Naunahan natin si Tiffany. Kita mo, ha? Listo tayo. Sige, bati. Siyempre, maraming salamat sa Viewblends. Nakita ko yun, ha? Ayos. Ganda. Thank you. Visit them www.facebook.com/viewblendsph. Cosmoculture, Mr. Amistumang na Amazing Playground, Mr. Defend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman pasalamatan ko lang yung De Los Santos family dyan po sa Nangka Marikina City, sa Pantua family, Liano, Caloocan City, sa mga taga-Tanggob City, Misamis Occidental, dyan po sa Mindanao. Nako, maraming salamat po sa panonood ninyo sa amin dito every night. Tapos salamat din po sa mama ko, Papa, I love you, kaya Ginger, kaya Ate Rose Ann, and Miss Isa, thank you very much. Okay, camera 1. Camera 3 yan. Camera 3 na to. Si Jerry Klein. Si Boss Fidel. Sermon Nunez, thank you. Salamat po.
Okay, my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau. Alex Malangit! Oy! Yes. Birthday? Hindi natin. Hindi, papabati lang. Si Direk Louie Lamata. Si Direk Louie. Birthday ni Direk Louie. Mr. Bantog. Aba? Card dyan natin. Teka, magpapalo na ba tayo? Wala na tayong show? Next week? Meron pa naman eh. Okay. So, Sports Radio Family, maraming salamat din sa walang sawang pag-reporta po ninyo sa amin. At Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Negsyosas. And Haji Kaaminya. Until next week, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye!